So dito naman tayo guys sa panibagong um, vlog natin sa araw na to. So pero bago natin yung simulan, nais ko muna magpasalamat ah, sa mga sumusuporta sa channel ko, yung nanonood sa mga video ko. Ay nais ko pong magbigay ng mga kaalaman para po na madagdagan yung mga kaalaman na mayroon kayo. So pero bago yan, shout out ko muna ang lahat ng mga supporter ko sa Facebook page at saka sa YouTube channel. Maraming salamat sa patuloy na pagtaguyod at panonood ng ating mga video. Kahit hindi ganong creatives yung mga videos natin, but nagpapasalamat ako kasi nandiyan kayo. So huwag na nating patagalin, simulan natin ang isang bagay na nais kong ihatid sa inyo, na kung sana po ay makapagbigay sa inyo ng munting kaalaman. So ang topiko natin ngayon, mga partner, so napatungkol sa financial. So napaka importante ang bagay na financial, kasi pag hindi mo alam yung financial, sigurado yung kita mo hindi mo rin alam kung saan pupunta, kung saan gagamitin. So dapat planuhin natin yung tinatawag na financial, yung kita natin, kung eksakto ba yung paggamit natin ng ating pera, at yun ba ay bubunga rin ng pera, at saka yung paghihirap natin hindi na lang palagi at tanging daraan lang lamang sa ating buhay. So magbigay ako ng kunting kaalaman para po sa mga sumusuporta at nanonood nito, ay sana po ay makapagbigay ng munting kaalaman para sa inyo po. So wag na nating patagalin at simulan na natin. So ang unang bagay na dapat mayroon tayo ay ang source of money. So yung natin, yung topics natin ngayon, yung topiko natin ngayon ay financial management. So nagtatrabaho ka na, so kailangan mo talaga na tinatawag na financial management. So paano natin ma-manage yung financial? Siyempre mayroon tayong source of money. So source of money. So ano ang i-manage mo pag wala kang money, 'di ba? So kailangan mo na may source tayo, na kumbaga may pagkitaan tayo araw-araw. So yun ang i-manage natin. So source of money, mayroon tayong trabaho o mayroon tayong pagkitaan araw-araw o buwan-buwan o weekend or semanals, ganyan. So napakahalaga na mayroon tayong trabaho. Bawal din sa atin na magtamad tayo, kasi babalik sa ating sarili. So kailangan din magtrabaho tayo na kung saan mayroon tayong source of money. Yun po ang pinaka una na dapat na meron tayo, para po na pagdating sa management, so may ma-manage tayo. Ayun. And then pangalawa, proper budgeting.
napaka-importante, 'di ba? Una, source of money. So kailangan may source of money tayo para may i-manage tayo na financial. So ma-manage natin ang financial natin. And then pangalawa, proper budgeting. Ang proper budgeting, napaka-importante. Pag mayroon tayong income, mayroon tayong napagkitaan, so kailangan talaga ang proper budgeting. So insakto o tama na pag gamit ng pera o tama na paggamit ng pera, yun ang napaka-importante sa bawat isa sa atin. So hindi pwede na trabaho lang tayo, marami tayong income. Halimbawa, nagtatrabaho pa tayo kasi malakas pa tayo, binata pa tayo, hindi pa tayo matanda, or kaya matagal na tayo sa trabaho. So kung malaking income mo, gamitin mo, at ito ay kailangan may proper budgeting na tinatawag. So gamitin mong pera ayon po sa needs natin, ano yung pinakakailangan ng tao, Huwag yung mga bagay na hindi makapag bigay ng magandang resulta ng ating pangatawan, katulad ng mga alak, na pagmamalabis ng pag-inom ng alak at hindi na sa tamang pamaraan. So wala pong exempted sa sinasabi ko, at in reality, kapag gamitin natin ang pera natin sa tama, talaga naman na yung income natin ay hindi useless. So gamitin natin sa tama para yung pera natin, yung pinagsikapan natin ay hindi po maging useless, and then pangatlo, dito ay use money to work for you. So tatlong bagay lang yung sasabihin ko sa inyo sa video na to. Financial management, paano i-manage yung financial natin. Una, mayroon tayong source of money. Pangalawa, proper budgeting. Pangatlo, yung tinatawag na use money to work for you. So napakahalaga kung isa ka sa nagpaplano o isa sa mga plano mo na magninegosyo ka para tatanda ka na, hindi mo na kaya magtrabaho. So pwedeng mayroon kang pira, kumbaga may pira kang tinatanggap buwan-buwan or weekend. So ang gawin mo, gamitin mong pera na magtatrabaho para sa iyo. So works money for you while na hindi mo na kaya mag trabaho. So pag ginamit mo yon, at sa ganyang proseso yung pera mo nagtatrabaho para sa iyo, so pwede na hindi ka na masyado magtatrabaho araw-araw. Kumalma ka na sa pagtatrabaho, trabaho ka lang, pero hindi din pwede na hindi naman tayo magtatrabaho. Kailangan magtrabaho pa rin tayo, kahit paano ay mabawasan yung ang trabaho natin, yung matinding trabaho natin. Kasi ang tao pag hindi nagtatrabaho, hindi din maganda sa katawan. So pwede tayo tumaba tayo kasi yung fat natin, yung mga pawis natin ayun na lumabas sa katawan natin. So trabaho lang, parang exercise. So kung yan ang mga binabalak mo sa buhay mo, kung mayroon kang income ngayon, kung mayroon kang trabaho, so gamitin mo yung pera para
yung paunti-unti lang investment habang nagtatrabaho ka. Hangga't hindi mo na kaya magtrabaho at malaki na yung investment mo, sigurado po na yung pera, yung puhunan mo still working, tapos yung income mo yun ang gagamitin mo. Hindi naman lahat yung income, yung tubo sa pera mo gagastusin mo. Kumbaga noong una, wag mo nang galawin yung ano. So rolling ganun, para po nga pagdating sa panahon, sa katagalan na araw, mga taon, so lumalaki yung ano mo, so until na kaya nang magpapasahod ang sarili mong pera sa iyo, no? Yung kumbaga yung bunga lang niya, hindi kasama yung ano, yan. So yun ang dapat paraan natin guys, para tayo ay hindi mahirapan sa bandang huli, sa kung darating ang panahon na tatanda tayo, hindi natin kaya magtrabaho, hindi na natin kaya magtrabaho, magdamagan. So gamitin natin pera natin na maging wise tayo, kasi mga negosyante yun po ang ginagawa, yung mga mayaman. So ito po ang ideya na to, napulot ko lang po sa mga minsan, kasi dati nag-a-attend din ako ng mga seminar sa mga networking, kaya nais ko po i-share po sa mga nais kong gawa ng video dito sa channel na to, at i-share sa inyo kung paano. Dapat kung may income tayo na malaki, huwag nating ubusin na gastuhin lahat sa ating kagustuhan. So gamitin natin yung pera, maghanap ka ng bagay na bibilhin mo, tapos kaya bibinta mo naman sa malaking halaga, para yung pera mo ay kumbaga tutubo yun, no? Yun po ang mga bagay na kailangan. So ulitin ko, kung paano tayo manage sa ating financial. Una, may source muna tayo sa pera, no? Source of money. And pangalawa, so may tinatawag tayo na proper budgeting. Kailangan talaga na may kaalaman ka sa pagbabudget ng pera. And then pangatlo ay use money work for you. So gamitan ng pera na magtatrabaho para sa iyo, hindi lang ikaw magtatrabaho hanggang tatanda. So maging wise tayo guys sa ating financial, para hindi tayo mahihirapan hanggang tatanda tayo. Ayun lang guys, at sana po ay nakapagbigay ng kunting kaalaman sa inyo ang video na to, ang tutorial na to. At naulit ko po, hindi ka pa naka-subscribe sa channel natin, so huwag kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para sa bago nating video na i-upload, mga tutorial po na mahalaga na mga video, ay makatulong po sa inyo. Thank you po at God bless. Bye.